Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at nakangiting napapasabi na tinuruan siya nito ng talagang nakakamanghang bagay, upang mapahinto dito si RQE, subalit nagpasalamat lamang sa kanya si Cheon Yuun, siya nakilala bilang Diyos ng digmaan. Matapos ay nagkaroon naman ng malakas na pagyanig sa kalupaan, at nag-umpisang magtipon ang malakas na enerhiya sa itaas ni Cheon Yuun, upang makabuo ito ng malaking bilog ng enerhiya. Sa nangyari ay natigilan naman dito si RQE, dahil sa hindi lamang ang kanyang kapangyarihan, dahil maging ang attribute na mayroon sa Formless Sword ng ating bida ay nagagawang magtipon sa iisang lugar, at sa tingin niya ay napakadelikado nito. Matapos ay bigla naman na pinakawalan ito ni Cheon Yuun patungo sa kanyang kinaroroonan upang agad siyang mapaiwas, subalit sabi nito na masyadong mabilis ang pag-atake na sing bilis ng liwanag, at masyado ng huli upang magawa niya itong maharangan. Dahil doon ay agad siyang naghanda, at makalipas ng ilang sandali ay nagpakawala din ng malakas na pag-atake, upang magawang salubungin ito. Sa lakas naman ng nararamdaman nilang pagsasalpukan ng enerhiya, ay naiinis na napapasabi si RQE na ilang beses na mas malakas ito kumpara sa pinakawalan ng ating bida kanina na sword technique, kaya naman kung tatagalan pa niya ang ganito ay magagawa lamang siyang malampaso at mapast lang. Nang nakaisip naman ito ng paraan, at iyon ay kailangan niyang baguhin ang direksyon ng ginawang pag-atake ng ating bida, na agad naman niyang isinagawa. Matapos naman na mailihis ang direksyon ng atake ng ating bida, upang agad na puntiryahin ang isang malaking kabundukan, na labis na ikinagulat ni Wang Hul, at ganun na din ng iba pa, dahil sa nagawa nitong mawasak ang tuktok ng bundok. Nang matapos naman na mawala ang pinakawalan na pag-atakeng iyon ni Cheon Yuun, ay napapasabi sa kanyang isip si RQE na ang kanyang mga buto at muscle sa kanyang kanang kamay ay napalipit na, at sa tingin niya ay hindi na niya pa ito magagamit sa labanang ito. Nang bigla naman siyang napatingin sa ating bida, dahil sa pinupuri siya nito dahil sa kanyang angking lakas, kaya naman ngayon ay magpapakawala siya ng napakadaming mga pag-atake at titignan nito kung magagawa pa din ba ni RQE ang mapatigil ang lahat ng iyon. Hindi naman makapaniwala dito si RQE, at napapatanong na kung talaga ba na napakarami pang natitirang internal energy si Cheon Yuun. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na ang pag-iipon ng kanyang kapangyarihan sa attribute na nakalagay sa kanyang Formless Sword ay mabilis na nakonsumo ang 30% ng kanyang internal energy, kaya naman ay mas mainam sa kanilang dalawa kung tatanggapin na lamang ni RQE ang kanyang pagkatalo. Dahil ang martial artist na kagaya nito na nagawang maabot ang realm na kagaya ng sa kanya gamit lamang ang purong abilidad ng pagiging tao, ay hindi niya nais na mapast lang. Sa isip naman ni RQE ay naiinis siyang napapasabi na kung magpapakawala pa ang ating bida ng kagaya ng kanina ay hindi na niya pa ito magagawa na mas alag pa, kaya naman ay sinabi nito kay Cheon Yuun na sa labanan nilang ito ay inaamin na niya ang kanyang pagkatalo. Dagdag pa niya na mas malakas ang ating bida kumpara sa nakaraang Heavenly Demon Cult Leader, upang mapatanong sa kanyang isip si Cheon Inji na kung talaga ba nakilala ng martial god ang kanyang ama, at kung gaano na ba talaga ito katanda. Sa isip ni Cheon Yuun ay napapasabi siya na ang isang ito ay isang martial artist na mula pa sa henerasyon ng ama ng kanyang lolo, kaya naman ay hindi na nakakagulat ang ilang mga taong nakaukit sa martial arts ng isang ito. Nang napansin naman nito si RQE, at napansin na wala sa mata nito ang tunay na pagsuko, dahil sa handa pa din siyang pigilan ng kung sino na papasok sa Mount Changbei, kaya naman ay nagtataka siya sa kung anong dahilan nito para umabot pa sa ganitong klase ng sitwasyon. Nang nagtanong naman si Cheon Yuun kay RQE na kung may kaugnayan ba ito sa ama ng kanyang lolo, na hindi naman ito sinang-ayunan at sinabi na nagkataon lamang na nag-cross ang kanilang landas, at maging ang kanilang mga sandata ay nagpang-abot na. Dahil doon ay napasabi na lamang ang ating bida na mukhang matatawag niya itong tadhana, subalit nais niyang malaman sa kanya ang dahilan kung bakit niya hinaharang ang bawat pagpasok sa Mount Changbei. Sabi naman nito na sa lugar ng Mount Changbei ay may kung anong nilalang na hindi magagawang matapatan ng tao lamang, at binabantayan niya ang lugar na ito upang pigilan ang nilalang na iyon sa pagpunta sa lugar ng sangkatauhan. Dahil doon ay napasabi naman ang ating bida na mukhang tama ang sinabi sa kanila ni Master Yu Chun,
kaya naman ay napatanong siya na kung ang nilalang ba na sinasabi nito ay ang kung sino na nakalaban niya kanina na mayroong matalim at matalas na pagtingin. Sinang-ayunan naman iyon ni RQE at sinabi na ang nilalang na iyon ay sa nakalipas na ilang mga taon ay napagyaman ang kanyang galit, pagwawala, at nakamamatay na killing intent, kaya naman ay napaka-delikado nito. Nang napasabi naman si Qian Yuun na dahil sa nabanggit nito na ang isang iyon ay isang nilalang, ay ang ibig sabihin lamang nito ay ang isang iyon ay hindi isang tao, na labis naman na ikinabigla ni RQE. Subalit dahil sa nakalaban na mismo iyon ng ating bida, ay sa tingin niya na nagawa na din itong naramdaman ang patungkol doon. Sabi ni Qian Yuun na ayon sa kanya ay binabantayan niya ang lugar na ito upang maiwasan ang mga tao na masaktan ng nilalang na iyon, subalit sa tingin ba nito na ang kagaya niya ang kung sino na maniniwala sa kanyang sinasabi? Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasang-ayon naman dito sa kanyang isip si RQE, dahil sa ibang-iba ang kaso nito. Subalit bago pa man mag-transform ang isang iyon ay kitang-kita na nakakalamang ang ating bida, kaya naman ay ang kagaya niya ay ang kung sino na hindi nangangailangan ng proteksyon sa isang iyon. Habang siya ay nabubuhay at binabantayan ang lugar na ito, ay umasa siya na ang isang iyon ay magagawang maayos. Subalit sa tagal ay wala namang nagbago. At kung tumanda siya ng mahina at nawala ng pananalig, ay ang hindi mapipigilang pagpast lang ay magagawang ubusin ang buong Central Plain. Nang nabanggit naman nito ang kanyang matagal na kaibigan na si Sagaiyong, dahil kapag naaalala niya siya, ay ang iligpit ang isang iyon gamit ng kanyang kamay ay hindi imposible. Subalit ngayon ay ang bagay na iyon ay naging mas mahirap na, dahil ang oras ng 10 taong kasunduan nila ay malapit nang matapos, at ang kanyang kanang kamay ay matagal-tagal pa bago gumaling. Kaya naman kung lalaban siya ng buong lakas ay sa tingin niya ay iba ang magiging resulta, subalit kapag magkaroon lamang siya ng isang pagkakamali, ay ang nilalang na iyon ay magagawa ng makatakas sa hangganan ng Changbei Mountain at kukuhanin ang pagkapanalo. Nang tinanong naman nito si Qian Yuun na kung hindi ba ay ang layunin din nito ay ang makuha ang essence core ng spiritual beast, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na sa tingin ba niya ay may iba pang rason. Napangiti naman dito si RQE at napasabi na hindi inaasahan ang sagot ni Qian Yuun, dahil ang madalas ay sinasabi muna ng iba ang matuwid nilang layunin, subalit siya ay walang kahirap-hirap na inilantad ang kanyang pagkagaaman. Dahil doon ay napatanong siya sa ating bida na sa lakas na mayroon siya ngayon ay wala ng kung sino sa buong Central Plain ang magagawang tapatan siya, kaya naman ay bakit pa nito kailangan na makuha ang essence core ng halimaw na iyon. Sa isip ng ating bida ay napasabi siya na ito ay upang maiwasan na makakuha ng immortalidad ang Blade God na mula sa hinaharap gamit ang mga essence core ng mga ito, kaya naman kahit na nagdududa siya na paniniwalaan siya nito, ay sasabihin na lamang niya ang kung ano ang dapat niyang malaman. Kaya naman sabi nito na kamakailan sa Central Plain, ay may isang sect na kilala sa pangalang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang mabilis na nakapagpalakas, at ang kanilang pinuno ay nagnanais ng immortalidad gamit ang mga essence core ng mga mythical creature, subalit hindi pa tapos sa pagpapaliwanag si Qian Yuun nang may bigla naman na may naganap na malakas na pagsabog sa di kalayuan. Napansin naman ni RQE ang malakas na pag-angat ng tubig, upang mapasabi siya na mukhang sa Heaven Lake iyon nagmula, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ito. Nang may malakas naman na atungol ng isang hayop silang narinig, upang ang lahat ay mapahinto sa kanilang kinatatayuan. Maging ang ating bida ay napasabi din na mukhang mula ang atungol na iyon sa Wind White Tiger. Nagsalita naman si RQE at napasabi na sa huli ay sa ganito din pala mauuwi ang lahat, dahil sa nasira na ang kasunduan niya sa nilalang na iyon. Dahil doon ay agad naman na kumilos palayo si RQE, at habang papaalis ay sa isip nito ay napapasabi siya na ang tuktok na iyon ay ang lugar kung saan namamalagi ang nilalang na iyon, at mukhang ang ibig sabihin lamang nito ay dumating na ang pangyayari na kanilang kinatatakutan. Agad naman na sumunod sa kanya ang ating bida, at tinatanong na kung iyon ba ay nagmula sa Wind White Tiger, subalit hindi siya sinagot nito. Napasabi na lamang si Qian Yuun na mukhang habang naglalaban sila, ay mukhang umatake ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect mula sa kanilang likudan,
Nagtataka naman dito si Ark Yui. Subalit dahil sa nasabi na niya ang patungkol doon, ay kamakailan ay narinig niya ang kung anong patungkol doon mula sa mga tao ng Orthodox Muslim Alliance. Subalit ang sitwasyon ay naging magulo na, kaya naman ay kailangan nilang mapahinto ito. Napasabi naman si Chian Yuhun na kung ang essence core ng White Tiger ay mapasakamay na nila, ay mas magiging mapanganib ang lahat. Hindi naman yun sinang-ayunan ni Ark Yui, dahil sa ang tinutukoy niya ay hindi nila dapat na hayaan na makapag-transform ang nilalang na iyon sa kanyang true form. Napasabi naman sa kanyang sarili si Chian Yuhun na kung ang sinasabi ba nito ay hindi siya nag-aalala na mawala ang essence core ng nilalang na iyon. Subalit sa tingin niya ay dahil ito sa walang alam si Ark Yui patungkol sa mga Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dahil gamit ang kanilang lakas ay madali lamang nilang matatalo ang kahit na anong mythical creature. Nang bigla naman siyang napatigil, dahil sa may napansin siyang kung ano sa kalangitan. Sabi nito na kanina lamang ay maaliwalas ang kalangitan subalit ngayon ay nababalutan na ito ng makakapal na itim na ulap, at sa papaanong nangyayari ang bagay na iyon. Nang nagsalita naman si Ark Yui at sinabi na ang isang iyon ay namuhay na ng halos 1,000 taon, at bago pa man siya lumakas ay ang isang iyon ay isa ng kontaminadong mythical creature. Ang isang iyon ay hindi dapat na pinakawalan sa mundo, isang halimaw na hindi dapat hinayaan na umiral. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.